Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur. At magandang umaga dito sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lalo na po sa mga masusugid na tagapakinig at tagapanood ng biyaya sa pagkaaga. Sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaño, sa technical, Sister Stephen Fabis. Muli po, pinagpalang umaga sa inyong lahat. Sa loob ng ilang mga minuto, tayo po bago harapin ang buong maghapon, ay ating pasimulan ang ating araw sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral, pag-alam sa mga nasusulat na mga aral ng Panginoong Diyos upang ang kanyang mga aral ay gawin ho nating matibay na pundasyon ng ating buhay espiritual at maaaring sandigan ng ating mahalagang mga pagdidesisyon sa buhay. Magandang umaga po sa inyong lahat habang kayo ay nagkakape at gumagawa na ng ilang mga bagay, gawaing bahay, dahil marahil yung mga magulang na may mga anak ay ipinagluluto na nila ng pambaon na pagkain ang kanilang mga anak. Habang nakabukas ang inyong mga radyo, ang inyong Facebook, ay maaari po ninyong mapakinggan ito pong biyaya sa pagkaaga dito po sa BBS DWLV 91.9 FM. Magandang umaga po kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado Jr. Magandang umaga din po kay Ma'am Lourdes Garrido at magandang umaga po sa lahat po ng magre-replay nito. Hindi man ito napapanood live dahil hindi sanay ang iba na gumising ng maaga, pero pwede po ninyo itong i-replay. At bago ko po makalimutan, binabati ko po ng maligayang kaarawan Sister Mercy Cañete. Happy birthday po, Sister Mercy Cañete. Okay po, so ngayong umaga ay mag-aaral muli tayo ng bahagi sa banal na kasulatan na siyang panggagalingan po ng ating pagbubulay-bulay, pagninilay-nilay, yan, meditation. Ating aalamin ang bahaging ito at sigurado ako na ito ay kapupulutan po natin ng mahalagang aral. Magandang umaga po muli po kay Ma'am Lourdes Garrido. Magandang umaga din po kay Ma'am Nani Nazareno Pilinya. Okay po, tuloy-tuloy na ho tayo. Mahaba po itong aking babasahin pero isang talata lamang po ang aking kukunin po rito at aalamin po natin ang nasa likod ng talata. Ano po? Yung biblical context po nito. Okay, kasi kulang naman ang ating minuto para pag-aralan ang lahat ng ito. Kukunin ko lamang po ang mga buod nito at hindi naman tayo malalayo sa konteksto nito. Ano po? Mula po rito sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 139. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 23. Babasahin ko po dito po sa King James Version. Ganito po ang nasusulat.
Search me, O God, and know my heart. Try me, and know my thoughts. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na banal, Diyos na mapagmahal, na nagpatuloy na nagbibigay sa amin ng buhay. Muli po kami nagpapasalamat sa panibagong araw, sa panibagong umaga, sa buhay, sa lakas, sa kapayapaan, sa kagalakan, nabigay mo po sa amin. Ito'y patunay na kaya naming malampasan ang buong maghapon anumang mga hamon ng buhay. Salamat po habang kami sama-samang nakikinig, nag-aaral, nagbabasa ng iyong mga nasusulat na mga aral. Ayahan po ninyo ang banal mong Espiritu ang mangusap sa lahat ng tagapakinig at manunood ngayon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Magandang umaga din po kay Sir Lauro Rivera San Jose at magandang umaga din po kay Sir Luis R. San Jose Jr. Ngayon pong umaga, sa liwanag po ng aral ng Panginoon na nanggagaling po rito sa Salmo o mga awit, Kabanatang 139, ay ating aalamin what to do when the storms of life comes our way. Ating aalamin ngayon, ating pag-aaralan ngayon, ano ang makatutulong sa atin kapag ang mga bagyo sa buhay ay dumarating sa ating buhay. Yan. Magandang umaga po kay Ma'am Saning. Tama po ba? Napadatuon. Magandang umaga po. Ano po ang makatutulong sa atin? Ano ba ang biblical na mga pamamaraan upang ako at ikaw ay makayanan, malampasan, at maharap ng tama ang mga bagyo sa buhay natin? Ang bagyo po kasi hindi lamang ito literal. Alam naman natin talagang binabagyo ang Bicolandia, ang buong Pilipinas, at sa iba pang mga iba't ibang bansa na nakararanas ng literal na bagyo. Pero paano kung sa buhay natin, tayo po ay makaranas ng bagyong espiritual? Meaning yung bagyo sa buhay. Ano-ano kaya ang maaari nating gawin? Dito po sa kababasa natin, ang salmista po ay nanalangin sa Diyos at ang kanyang sabi, suriin mo ang puso ko. Sabi niya, siyasatin mo ako, O Diyos. Alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin ang aking mga pag-iisip. Para maintindihan natin itong bahaging ito, ito kasi yung mga panahon sa buhay ng salmista na siya po ay dumaan po ng bagyo sa buhay niya. At itong talatang ito, nasusubok po ito kapag may mga bagyo sa buhay. Doon nalalantad ang totoong nilalaman ng ating pag-iisip. Paano ba tayo mag-isip? Ano ba talaga ang iniisip natin tungkol sa Diyos? Kapag dumarating ang bagyo sa buhay, doon nalalantad, nabubulgar ang laman talaga ng ating puso, kung totoo tayong nagtitiwala o totoo tayong sumasampalataya sa Diyos. Na po, kung wala pong dadaang pagsubok sa buhay natin o katulad ng mga bagyo sa buhay, hindi po talaga malalantad ang totoo nating katatayuan sa harap ng Panginoong Diyos. To make the long story short, ang haba nga po nito, Psalms chapter 139, verse 1 to verses 11, then the following verses. So mahaba po ito, kaya kukunin ko na lamang po ang mahalagang bagay mula po sa kabanatang ito na tumutukoy sa kung paano natin haharapin, ano ang ating gagawin kapag ang mga bagyo sa buhay ay dinaranas natin ito. What to do
when the storms of life comes our way. Yan po ang ating pag-aaralan. Magandang umaga kay Pastora May Risa Carandang Rakitiko. Magandang umaga din po kay Ma'am Eduarda de Jesus. So, may nakita po akong tatlo. Alam nyo, kulang ang ating minuto para i-detalye ko sa inyo. Pero may nakita akong at least tatlong pangunahing maaari nating magawa kapag tayo po ay dumaranas ng mga bagyo ng buhay. Ang tinutukoy ko pong bagyo ng buhay ay yung mga mabibigat na problema, mga problemang halos hindi na matapos-tapos, mga problemang kunti na lang, isa na lang, igugupo ka na, susuko ka na, bibigay ka na halos pagtitiwala mo sa Diyos ay halos mawala na. Ano po? Kaya yan ang pag-aaralan natin sapagkat sa realidad ng buhay, nangyayari po ito. Psalms 139, the whole chapter, ating mapag-aaralan na talaga pong sa buhay, nakakaranas ang tao ng bagyo ng buhay, kaya ang una nating magagawa dito ay let us worship the name of the Lord. Naalala ho ninyo si Job, kung nagbabasa kayo ng Biblia, si Job po namatayan ng 10 anak. Tapos nawala po yung kanyang napakaraming alagang mga hayop na siyang pinaka-source of income kasi napakayaman niya. At ang pinakamatindi, dinapuan siya ng nakapangdidiring sakit sa balat. Namatay yung kanyang mga mahal sa buhay, masakit yun, di ba? Nawala yung source of income, tapos bumagsak ang kanyang kalusugan. Pero mababasa natin sa aklat ng Job, kabanatang 1, talatang 20 hanggang 21, sabi ni Job, ikaw ang nagbibigay, ikaw ang bumabawi, purihin ka, Panginoon. Napansin nyo? Sa kabila ng napakasakit na pinagdaanan niya sa buhay, nagawa pa rin niyang sumamba sa Diyos. Sa buhay natin, di ba may mga tao na kapag mabibigat na ang dumarating sa buhay natin, parang napakahirap sambahin ang Diyos. Ano po yung salita ni Job na sinabi niya na purihin ka, Panginoon, yun po'y pagsamba. Kinikilala niya pa rin na may Diyos na nagmamay-ari ng kanyang buhay. Kaya dito sa pinag-aaralan ho natin, ay mahalagang makita natin na sa kabila po ng mga kaganapan sa buhay natin o mga dilubyo sa buhay, let us worship the name of the Lord. Maraming beses po dyan ang binanggit na magbigay ng papuri sa Panginoon. Kaya yan ang unang-una nating gagawin, ang magbigay ng pagsamba, sambahin pa rin ang Diyos sa kabila ng ating pinagdadaanan sa buhay. Pwedeng sabihin ninyo, Pastor, madali lang sabihin yan. Siguro hindi ka pa dumating sa ganyang punto. Marami na ako pinagdaanan sa buhay at salamat sa Diyos sa kanyang awa. Natutunan ko po na sa kabila ng mapapait, masasakit, mabibigat, mahihirap na kalagayan ng buhay, ay tinuruan ako ng Panginoong dapat pa rin akong kumilala sa Kanya kahit ano ang nangyayari sa buhay. Ganon din po sana sa ating lahat. Hindi ko po alam ang pinagdadaanan nyo po sa kasalukuyan. Pero meron ho tayong pwedeng gawin sa mga panahon na tayo ay dumaranas ng mga masasakit na tagpo sa buhay natin, madidilim na yugto sa buhay natin. Let us worship the name of the Lord. Sapagkat sa ating pagsamba sa Diyos, na kumikilala na kung wala siya sa buhay natin ay wala tayong magagawa. Maniwala po kayo. Pagka ganyan ang kondisyon ng ating puso, pagka ganyan ang estado ng ating pag-iisip, ibabalik tayo ng Diyos sa dati.
Proven na po yan, mga minamahal kong mga tagapakinig. Tested na po yan. Na kapag tama ang puso natin, tama ang isip natin, habang pinadadaan tayo ng Diyos sa mga ayaw nating pagdaanan, pero kinikilala pa rin natin na siya ang sovereign God ng ating buhay, maniwala po kayo, ibabangon kayo ng Panginoon. Magandang umaga po kay Sister Anita Peña. Pangalawa po na pwede nating magawa, let us listen to the voice of the Lord. Ano po, sa mga panahon na may mga dilubyo, may mga bagyo ng buhay o bagyo sa buhay, ang pangalawa na maaari nating matutunan, makinig sa tinig ng Panginoon. Bakit? Ang tanong, bakit? Alam niyo po ba na sa mga nangyayari sa buhay natin, masaya man o malungkot, kinukuha ng Diyos ang ating atensyon. Kinukuha ng Diyos ang atensyon ng tao. Lalo na nga sa mga panahon ng mga dilubyo ng buhay. Kinukuha ng Diyos ang pansin mo, baka kasi wala na ang puso mo, wala na dyan ang Diyos. Baka ang isip natin, nauhumaling na sa mga bagay na labis nating sinasandigan sa mga panahon ng ating mga pangangailangan. O kaya minsan sa pamamagitan ng mga pagsubok, sa pamamagitan ng mga sakit, sa pamamagitan ng mga aksidente, sa pamamagitan ng mga pagbagsak sa buhay, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng problema sa personal, sa kabuhayan, sa kalusugan. Uulitin ko po, ang Diyos ay nagsasalita diyan sa mga tagpong yan. Ang kailangan lang ho natin makinig, sapagkat maaari nating malaman kung ano ang bakit nangyayari yan. Bakit yan pinahihintulutan ng Diyos. Alam nyo, napakagulo ng ating mundo. Sana'y magkaroon din tayo ng oras na paminsan-minsan ay manahimik tayo sa presensya ng Panginoon. Yun bang intentionally, wag kang makikinig wag kang mag-cellphone, wag kang magti-TV, wag kang magra-radyo na mga makamundong awit, lumayo ka muna sa karamihan at mapag-isa ka, ikaw at ang Diyos lamang. At sa ganyang tagpo, maririnig mo ang tinig ng Panginoon. Bibigyan ka ng Diyos ng malinaw na kapahayagan kung bakit niya ipinahihintulot sa buhay mo, sa buhay natin, ang mga bagay na ayaw sana nating pagdaanan natin. Si Job nga nakaranas niyan eh. Hindi lamang itong salmista, pati si Job. Sa Job Kabanatang 3:25, sabi ni Job, ang mga kinatatakutan ko ang nangyari sa buhay ko. Ang mga pinakaaayawan ko ang siyang nangyari sa buhay ko. Ganun din baga sa buhay natin. Kung maaari lang sana, gusto natin ang lahat ng tagpo sa buhay natin masasaya. Okay na, gusto natin na okay lagi ang timpla ng buhay. Paano kung biglang nag-iibang timpla ng buhay? Nang mula sa pagiging masaya, bigla kang magiging malungkot. Mula sa pagiging sagana, bigla kang maghihirap. Mula sa pagiging malusog, biglang nagkakasakit ng tao. Paano kung ganyan ang nangyayari sa buhay? Ano ang gagawin natin? Sapagkat ang ating pinag-aaralan ngayon, what to do when the storms of life comes our way. Number 1, let us worship the Lord. Sambahin natin ang Diyos sa kabila ng pinagdadaanan natin. Pangalawa, let us listen to the voice of the Lord. Sapagkat ang tinig ng Panginoon nagsasalita sa mga panahon ng mga di magagandang nangyayari sa buhay natin. May itinuturo dyan ang Diyos. At isa pa, nilalantad ng Diyos yung totoo nating kalagayan ng puso. Kasi madali lang magsabi na nagsasa Diyos, madali lang magsabi na nagtitiwala sa Diyos kapag okay ang lahat. 'Di ba? Pero kapag hindi na ayos ang nangyayari sa buhay, magagawa mo pa bang sambahin ng Diyos? Katulad ni Job, masasabi pa ba natin na ang Diyos ang nagbibigay at siya rin ang bumabawi, purihin ng Diyos? Masasabi ba natin ang ganyan?
Kadalasan hindi, di ba? Kadalasan ang lumalabas sa bibig ng tao ay pagrereklamo at pagkaminsan pa nga sinisisi pa ang Diyos kung ano ang mga nangyayari sa buhay niya, sa buhay natin. Pero mali po yun. Negatibong pagharap yun sa mga bagyo ng buhay. Pero dito sa ating pinag-aaralan, harapin natin sa positibong kaparaanan ang mga nangyayari sa buhay. Kahit nga po Psalms chapter 29, basahin nyo rin yan. Naalala ko, tumutukoy din po yan dito sa ating pinag-aaralan. Sabi po ng salmista. Ano po? Pangatlo, let us trust the kingship of the Lord in our lives. Kilalanin po natin ang pagka-Panginoon ng Diyos sa ating buhay. Bakit po? Bakit ito napakahalaga? Napakahalaga nito mga minamahal kong mga tagapakinig sapagkat pagka ang Diyos ginawa nating hari ng buhay natin, siya po ang mangangalaga sa atin. Sa literal na kaharian, tingnan nyo pag-aralan nyo ito. Sa literal na kaharian, hanggat sakop ka ng hari sa kanyang kingdom, nasasakop ka ng kingdom ng isang hari, siya po ang mangangalaga sa kanyang kaharian. Lalo na kung mabuting hari, hindi niya gugutumin ang kanyang nasasakupan. Di lalo naman sa Diyos. Dahil ang Diyos po ang ating hari. Siya po ang hari ng mga hari. Kapag tayo po ay nag-submit, tayo ay nagpasakop sa kanyang paghahari, pangangalagaan tayo ng Diyos. Na kahit may mga bagyo ng buhay, matatapos din yan. At pagkatapos ng bagyo ng buhay, nakatayo ka pa ring matatag. Dahil pinangalagaan ka ng hari. Kaya sa buhay natin, napakahalaga ang pagkilala ho natin na dapat tayo ay pinaghaharian ng Diyos. Ano po? Mahalaga yon sa buhay, hindi yung pinaghaharian na lang ang tao ng mga kasakiman, pinaghaharian na lang ng kasamaan, pinaghaharian ng pagiging makasarili, pinaghaharian ng mga makamundong mga ninanais. Pero hindi ganyan ang buhay, mga minamahal kong mga tagapakinig. Ang totoong buhay na matatag ay isang buhay na nakaugnay sa Diyos. Tandaan ho natin yan. Kaya ano ang maaari nating magawa sa mga panahon ng mga bagyo ng buhay? Uulitin ko po, let us worship the Lord. Sambahin natin ang Diyos. Alam niyo po, personally sa buhay ko, ang dami kong pinagdaanan sa buhay ko, kahit kailan, hindi po ako nagrebelde sa Panginoon. Umamin ako sa Panginoon, nagpakumbaba, at kahit dinaan niya ako sa painful circumstances ng buhay ko, tingnan niyo po, ito ako ngayon sa inyong harapan. At ito ang gusto kong matutunan ninyo, na kahit ano ang pinagdadaanan nyo sa buhay, wag na wag ho tayong nagre-rebelde sa Diyos. Ano po? Wag na wag tayong nagre-reklamo. Wag na wag po tayong kumakatha sa ating isipan na parang hindi totoo ang Diyos, at kung totoo man siya, hindi niya tayo pinangangalagaan. Kasinungalingan po yan ng demonyo. Ang dapat lang talaga nating gawin, sumamba sa Panginoon. Kilalanin siya na siya ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay sa atin ng buhay at pinanggagalingan ng ating buhay. At kahit dumadaan tayo sa mga bagyo ng buhay, papayapain yan ng Panginoon. Pangalawa, let us listen to the voice of the Lord. Sapagkat sa mga nangyayari sa personal mong buhay, sa pamilya mo, sa kabuhayan mo, sa kalusugan mo, may sinasabi ang Diyos. Matuto lang talaga tayong makinig. At pag narinig natin kung bakit pinapayagan ng Diyos ang kanyang mga bagay, magsimula po tayong magpasakop. Number 3, let us submit, let us trust in the kingship of the Lord in our lives. Kilalanin natin ang Diyos, ang kanyang paghahari sa buhay natin. Pero kapag hindi natin yan natutunan, ay bahala ka sa buhay mo. Ganun lang yun.
Bahala tayo sa buhay natin. Kapag ayaw nating magpasakop sa Diyos, gusto mong dumiskarte ng sarili mo, di bahala ka. Gusto mong pangalagaan ng sarili mo, di bahala ka. Ganun po yun. Pero oras na tayo ay nagpakumbaba sa Panginoon at nagpasakop sa kanyang paghahari, maniwala po kayo, the rest, si Lord ang bahala. Pangangalagaan niya tayo. Ang kailangan lang talaga natin magpasakop, mga minamahal kong mga tagapakinig. Ayun, ayan. Kaya, ilang minuto na lang po, mayroon pong nag-message, 5 minutes. So, habulin ko po itong message na ito. Ayan po. Magandang umaga po, Pastor Luis. Kasalanan po ba sa Diyos ang panghuhula? Ayan. Kahapon, ano po yung tanong kahapon? Nalimot ko kagad, ano? Pero ang tanong po from Ma'am Leonela Duca. Yan, Ma'am Leonela Duca. Ang tanong po ni Ma'am Leonela Duca ay, kasalanan po ba sa Diyos ang panghuhula? Kaya pa ba? Okay, kayanin po natin. Buksan noon natin, kung may Biblia kayo, buksan noon ninyo ang inyong Biblia sa Levitico 19:31. Levitico kabanatang 11:31. O ganito po ang nasusulat. Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. O, yan po ang nasusulat rito. O, so andyan lang po kasi tinatansya ko minuto ko. Pero sa tanong mo po, Ma'am Leonela Duca, kasalanan ba sa Diyos ang panghuhula? Yes po. Kasalanan sa Diyos ang panghuhula. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang totoo, sigurado, tiyak, eksakto na mangyayari sa buhay natin. Kaya kasalanan po ang panghuhula. Walang sino mang taong makakaalam ng eksaktong mangyayari. At mag-iingat din po tayo. Pasensya na ha. Kung may mga nakikinig sa aking manghuhula, magsisi kayo. Tanggalin yung panghuhula nyo, yung kasalanan sa Diyos yan. Common sense. Ako po'y may nadaan ng isang pulubi ng huhula. Tapos, nagbabasa pa siya ng palad. At marami din po ang pumupunta sa kanya at nagpapahula. Common sense na pag-isip-isip ko. Sabi ko, kung totoo siyang manghuhula, bakit hindi niya nahulaan na isang araw magiging pulubi siya? Para sa gano'n, naiwasan niyang maging pulubi. Iyon pala, pinagkakakitaan niya po ang panghuhula. Pero, hindi naman totoo yung kanyang mga panghuhula. At kung totoo man, huwag po tayong naniniwala sapagkat mayroon tayong kalabang demonyo na ginagamit ang ganyang mga pamamaraan para ang tao ilayo sa totoong pagtitiwala sa Diyos. Kaya, yan po ang prangkahan ko pong sagot sa inyo, Ma'am Leonela Duca. Kasalanan ba, Pastor Luis, ang panghuhula? Yes po, kasalanan. Okay? At sa panahon natin ngayon, maraming mandaraya, maraming mapagpanggap. Ginagamit ang bulang kristal, ginagamit ang mga baraha, ginagamit ang ano-ano mga medium para pagkapirahan. Pero hindi tayo dapat dumipende sa hula. Isalig natin sa Diyos ang ating buhay sapagkat siya ang tiyak na nakakaalam ng eksaktong mangyayari sa buhay natin. Kaya yan po ang aking sagot. Ma'am Leonela Duca, magandang umaga kay Ma'am Nela Castañeda Bildad. Let us pray. Gipit na po tayo sa oras. Panginoon namin Diyos, salamat po sa paalaala ng iyong mga aral ngayong umaga na sa mga panahon ng mga bagyo ng aming buhay ay matutunan po namin patuloy kang sambahin, patuloy naming pakinggan ang iyong tinig, ang iyong sinasabi bakit nangyayari ang mga nangyayari sa buhay namin. At higit sa lahat, tulungan niyo kaming magpasakop sa inyong pagiging hari at sa iyong paghahari. Pagpalain niyo pong lahat ng nakinig at nanood.
Pagpalain niyo po ang BBS DWLB 91.9 FM at ang biyaya sa pagkaaga. Pagpalain niyo po si Ma'am ang buong Villaferte family Panginoon. Pagpalain niyo po si Ma'am Lalaine Villaferte Abunal. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaños. Susunod na po ang Kakampi Network News. Ibabalita ni Sir John Bernas. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.